Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sabi mo, O Diyos, sa iyong salita, maging dalawa o tatlo na nagkatipon sa ngalan mo, ay paroron ka sa aming kalagitnaan. Dalangin ko po, O Diyos, sa oras na ito, ang banal mong Espiritong siyang mangusap, Panginoon. Gagamitin mo lamang po ako bilang iyong mouthpiece, bilang iyong messenger, O God. Anoint your word na magkaroon ng buhay at bisa ang iyong mga salita, Panginoon. Not by might nor by power, but by the power of the Holy Spirit. Father God, thank you for your word, and I will obey it, and you're the one to reveal your message. In Jesus' name I pray. Amen. Bible reading, Exodus chapter 20, verse 1 to 5. Ang 10 utos. Ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto, at humango sa inyo sa pagkaalipin. Huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkakaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o rebulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid, nasa lupa o nasa tubig. Verse 5. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman sa mga Diyos-Diyosang iyan, sapagkat akong si Yahweh ay mapanibughuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak, hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ito na po yung sinare po ni Pastor na mga Bible verses po. Umuna, Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Pakinggan mo, O Israel. Mabalin nga di ko nanangod nga katkatungtungan na tayo ni Lord. Nga di Israel kat ginagan mo, tatna. Pakinggan mo, O Nori, si Yahweh na ating Diyos ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Pangalawang Bible verse po na sinabi po ng aming pastor, sinare, Isaiah 44 verse 9. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto, at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang kanilang pinahahalagahan. Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga ito, kaya sila'y mapapahiya. Walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang mga gumagawa nito ay tao lamang, kaya't magsama-sama man sila at ako'y harapin. Sila'y matatakot at mapapahiya rin. Ang panday ay kumukuha ng isang pirasong bakal at inilalagay ito sa apoy. Pagkatapos ay ipinupukpok niya ito sa pamamagitan ng kanyang malakas na bisig hanggang sa magkahugis. Sa paggawa nito, siya ay nauuhaw, nagugutom at napapagod. Ang karpentero naman ay kumukuha ng isang pirasong kahoy. Ginuguhitan niya ito ng anyong tao, saka inuukit hanggang sa mayari ang isang magandang imahe. Pagkatapos, inilalagay niya ito sa kanyang bahay. Pumipili siya at pumuputol ng isang matigas na kahoy sa gubat tulad ng cedar, encina at cypress. Maaari din siyang magtanim ng laurel at ito ay hintaying lumaki habang dinidilig ng ulan. Ang kaputol na kahoy nito ay ginagawang panggatong at ang kaputol naman ay ginagawang Diyos-Diyosan. Ang isang piraso ay iginagatong para magbigay ng init sa kanya at para igatong sa pagluluto. Ang isang piraso ay ginagawang rebulto para sambahin. Ang ibang piraso ng kahoy ay ginagawang panggatong. Dito siya nag-iihaw ng karne at nasisiyahan siyang kumain nito. Kung nadarama niya ang init ng apoy ay nasasabi niyang ang ganito, salamat at hindi na ako giniginaw. Ang natirang kahoy ay ginagawa niyang Diyos na kanyang niluluhuran
at sinamba. Dumadalangin siya sa rebulto, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Verse 18. Ang mga taong gayon ay mga mangmang at hindi inuunawa ang kanilang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Tinakpan nila ang kanilang mga mata at sinarahan ang isipan sa katotohanan. Verse 19. Hindi na nila naisip na ang kaputol ng ginawa nilang rebulto ay ginamit na panggatong sa pagluluto ng tinapay at karning kanilang kinain. Hindi man lang nila itinanong sa kanilang sarili kung hindi kaya karumal-dumal ang sumamba sa isang pirasong kahoy. Ang mga gumagawa nito ay parang kumakain ng abo. Lubusan na siyang nailigaw ng kanyang maling paniniwala at mahirap nang ituwid at hindi siya papayag na ang rebultong hawak niya ay hindi mga Diyos. Pangatlong Bible reading po na sinare po ni Pastor. Revelation chapter 21 verse 8. Subalit para naman sa mga duwag, mga taksil, mga gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, mga mamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Focus po tayo doon. Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling ay magiging bahagi nila sa lawa ng nagliliyab na apoy at asopre. Ito ang pangalawang kamatayan. Pang-apat, Galatia 5, chapter 5, verse 19. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot at pag-aaway, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas sa pagsasaya at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So mayroon pong warning po doon. Panglima, Psalm 115 verses 1 to 5. Tanging sa iyo lamang, Yahweh, ang dakilang karangalan. Hindi namin maangking pagkat ito'y iyong lamang. Walang kupas iyong pag-ibig, natatanging katapatan. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika, ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita, at hindi rin makakita ang mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang kanilang ilong nila. Totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam. Mga paay mayroon din ngunit hindi maihakbang, ni wala kang naririnig kahit munting tinig man lamang. Ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala, lahat sila ay katulad ng gayong Diyos na ginawa. So, yun po. Last Bible verse po na sinabi po ng aming pastor, conclusion po, revelation ni Lord. Efeso chapter 4 verses 17 to 20. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayong huwag na kayong mumuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at walang silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan, wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Verses 20. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. 21, ito po yung conclusion kung ano pong gagawin po natin. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanang nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag
sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, nagijay po iti Bible verse nga na-share po ni Pastor Ma'am kat tilang kumbaga kasi natuktukoy na nga mensahe po, yun nga po sa Deuteronomy chapter 6 verse 5 na wala po dapat kumbaga sambahin daw po natin at ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso, isip at ng buong kaluluwa. So ang Diyos ay espiritu, so sasambahin din po natin siya in spirit. So sapay ko mamam ko ni Lord iti mang-reveal kanyam nunya dating ang mensahe na kanya. So agkararagta, hallelujah. O Diyos Ama, dalangin ko po tunay nga Panginoon dagiti nga sasaon, o Diyos, ay mayroong buhay at bisa nga mangwaya-waya Panginoon. Sabi mo nga that you will deliver us from any captives, O God. Whatever stronghold change in our lives, ay ikaw nga pong siyang may kapangyarihan mag-break o magkalag ng mga ito, Panginoon. Salamat po. Sabi mo nga sa John 8:32 that if we know the truth shall set us free, Panginoon. Salamat. Dalangin po si Ma'am Nori, patuloy nga bendisyon ti biyag na kanyaman ti anumang sakit karamdaman sa kanyang buhay. O Lord God, patuloy ti total healing, not just only physical healing but also spiritual healing. At tunay nga, O Diyos, nagagamitin mo bawat isa sa amin bilang iyon mouthpiece, Panginoon. Salamat. Patuloy bendisyon ng ti panagtrabaho na ti pamilya na, Panginoon. To God be all the glory. In Jesus' name I pray. Amen.